Nakaschedule lang ako para sa ultrasound pero nauwi ito sa na-admit ako sa hospital. Hi, mga Marikoy. Nung isang araw nga pala, hindi ngayon, maaga kaming umalis ni Daddy Tano dahil nakaschedule ako para magpa-ultrasound. 7 a.m. yung schedule ko dito sa May Angeles City Mother and Child Hospital. Dito ako pinapa-ultrasound ng doctor ko kasi OB yung mga nag-ultrasound dito. Saktong 7 a.m. nakarating na kami dito, tilang minuto lang ako naghintay, nasalang na ako. Tapos ng ultrasound, pinapasok si Daddy Tano para makita niya yung baby girl niya. Tuwang-tuwa kami dyan kasi sobrang likot ni baby, kinikik at binoboxing niya pa nga ako, mga Marikoy. Tuwa nga din yung nag-ultrasound sa akin kasi magte-13 weeks pa lang daw siya pero napakalikot na. Ayun lang nga, meron nakita si Doc na subchorionic hemorrhage. Dugo ito na namumuo, mga Marikoy, at kapag madami ito, delikado siya. Buti na lang, konti lang yung sa akin at in-explain naman sa akin na nag-ultrasound na nasa 10% lang. At wala naman ding dugo na lumalabas sa akin. Pero nag-decide yung OB ko na ipa-admit na ako para makasigurado at para ma-monitor. Dahil din daw sa iris ako at sa history ng previous pregnancy ko kay Jace. Tinurukan na nga din ako ng pampakapit, pinacheck lahat sa akin at pinalab test niya din ako. Siyempre kahit 10% lang yun, mga Marikoy, gusto din namin ni Daddy Tano na makasigurado. Kaya ayan yung nangyari, nagpa-ultrasound lang ako na uwi sa na-admit ako. Thankful din ako, mga Marikoy, na financially ready kami para sa baby number 2. Pero kahit na may pera kaming nakaredy, naloka pa rin ako sa kinuwang kwarto ni Daddy Tano. Parang wala kami sa hospital, mga Marikoy, parang nasa hotel lang kami o kaya naman nasa kondo. Kasi yung nag-asikaso dyan, mga Marikoy, habang nasa ER ako. Di na ako nagkatak-katak kasi siguro iniisip din ni Daddy Tano na gusto niya na ma-relax ako habang nandito ako sa hospital. Nabihan ko na lang siya na mag-ready siya dahil kahit na mag-request ng discharge yung OB ko, mga Marikoy, hindi pa rin ako lalabas dito. Dito na muna ako. May bumili nga pala siya ng pagkain at nagkikrib ako ng biringi pero hindi ko nagustuhan kasi napakadaming mantika. Kumain na din siya kasi simula umaga hanggang lunch hindi pa kami nakakakain. Hindi nga din pala siya para kumuha ng mga gamit namin at after niya nga kumain na yan, binihisan niya na ako. Full din ako, mga Marikoy, na ganito si Daddy Tano na maalaga siya sa amin. Every time din na magsi-CR ako, mga Marikoy, sinasamahan niya ako. Dahil nga hindi ako masyadong nakakain kanina, kaya binilhan niya ako ulit ng pagkain at saka mga prutas. Tapos dumating na yung OB ko na si Doc Marby Puertes Laksamana, mga Marikoy, na galing pa sa graduation ng anak niya. Nagabilin siya ng mga kailangan gawin sa akin. Kaalis niya naman, umalis din si Daddy Tano para sunduin si Jace. Worry kasi ako sa kanya, mga Marikoy, dahil simula pagising niya, hindi niya na ako nakita. At nung tinawagan ko siya, mga Marikoy, hindi siya kumikibo, para siyang kinakabahan na nagpapanik. Ito din, may therapy siya, kaya pina-explain ko sa therapist niya. Tapos nakiusap kami na kung pwede siyang ipasok dito sa room at dito na muna magstay. Gumawa ng letter si Daddy Tano at nag-sign siya ng waiver. Dahil siguro wala naman akong sakit na nakakahawa, kaya pinayagan kami. Yes. What? You give to? Mommy. Thank you. That's for Mommy. Wow, I love you. This one. And Minnie naman? Minnie, that's for Mommy. Mommy will have exam. I can video here. Oh, I beat you na. May pasalubong pa nga siya sa aking letter at saka mga assignment, mga Marikoy. Because sa kanya, nasa hospital na ako, gusto niya pa yata ako mag-exam. Good thing nga din pala ngayong araw na to, wala nang pasok sa school si Jace. Bakasyon na nila, hihintayin na lang namin yung graduation niya. Bandang hapon nga pala dumating sila Mami Precious Angel kasama ang mga kaibigan namin. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, high school pa lang kami, magkaibigan na kami ni Mami Precious Angel. Kaya nakilala niya si Daddy D dahil sa pagkakaibigan namin. Puro kain, kwentuhan at saka tawanan lang yung ginawa namin dyan. Tapos may gift si Mami Precious Angel at gustong gusto ni Jay. Sabi ko sa kanya, hindi naman para sa kanya yan, para sa magiging kapatid niya. Intindihan niya naman kaya inabot niya sa akin. Pagsapit ng gabi, mga Marikoy, nanood lang kami ng movie tapos nagpatay na ng ilaw itong si Jay at nakatulog na kami. At alam niyo naman sa hospital, lagi may nag-check, mga Marikoy, kaya yan habang tulog si Jay, sinicheck nila yung BP ko. Sarap nga ng tulog ni Jay dyan, hindi na iistorbo. Pagsapit naman ng umaga, ako yung unang nagising sa aming tatlo. Nagising kasi ako dahil may nagatid ng pagkain, tapos chinek din ako nung nurse. Sinabihan nga ako na kailangan ko na daw uminom ng mga gamot. Kaya yan, nag-almusal na ako. Pagkatapos ko naman kumain na yun si Daddy Tano, nagliligpit na siya ng mga gamit namin. Nabihan kasi kami na uuwi na kami ngayong araw na to. Yung bill nga pala namin, ninatid na lang dito sa room, tapos bumaba si Daddy Tano para magbayad. At dito sinasabihan ko na si Jace na kailangan na namin umuwi. Let's go.
Ayaw niyang umuwi mga Marikoy, pumayag lang siya nung pinagbigyan namin siya na sumayaw. Nire-request niya nga to, tinuturuan niya kami, sabi ko naman sa kanya hindi naman ako pwedeng masyadong gumalaw. Kaya ganyan lang yung steps ko, ito naman si Daddy Tano, bigay na bigay siya. Kakuha sa discharge letter mga Marikoy, ayan, pinagdala na ako ng wheelchair kaso itong si Jace yung sumakay. Buti na lang ang babait ng mga staff dito, inayaan na lang si Jace at kumuha na lang sila ng isa pang wheelchair. Kaya ayaw niyang pumupunta sa mga hospital at natatakot siyang sumasakay ng wheelchair. Pero ngayon wala na siyang kinakatakutan mga Marikoy at lahat na gusto niya.